Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagkaroon na ng pagkakataon si Ramir na makausap si Lilet. Inamin na ni Ramir kay Lilet na si Meredith ang tunay niyang ina. Abangan natin sa Lilet Matias, attorney at law. Tumuloy na sina Lilet at Esther sa park para makipagkita at makipaglaro kay Kenny, ang anak ni Esther. Masaya silang naglalaro. Medyo naiilang si Kenny kay Esther nung una. Nagsuot pa ng costume sina Lilet at Esther para makuha ni Esther ang loob ni Kenny. Hindi pa sila nagtatagal sa paglalaro ay may mga media na biglaang dumating. Dinumog sila ng media para tanungin. Nagulat si Esther kaya biglang kinarga niya ang anak at tinago ang muka sa media para hindi pagpiestahan. Ang sabi ng isang reporter, Esther Valencia, totoo bang anak mo siya sa pagkadalaga na itinago mo sa publiko? Kailan mo siya ipinanganak? May anak ka na ba bago ka pumasok sa pag-aartista? Wala ka bang planong aminin sa fans mo na may anak ka na? Sunod-sunod ang mga tanong na kinagugulat ni Esther. Maya-maya may isang bayarang reporter na nagsalita. Isang reporter na binayaran ni na Era at Trixie para siraan si Lilet kay Esther. Totoo ang balita na galing kay Attorney Matias. May anak ka nga. Noong marinig ni Esther ang sinabing yon ng reporter, ay biglang nagalit si Esther. Matalim ang titig niya kay Lilet. Malaki ang tiwala niya kay Lilet pero nabigo siya dito. Nagulat rin si Lilet sa sinabing yon ng reporter. Nakatingin si Lilet kay Esther. Nangungusap ang mga mata. Sinasabi niyang, hindi yun totoo, Esther. Sa akin ka maniwala. Matapos ang tinginan nilang yon ay nag-walk out na si Esther. Kasama niyang buhat-buhat ang anak. Naiwan si Lilet. Pinigilan ni Lilet ang media. Huwag niyong susundan si Esther, kundi magkakaroon kayo ng kaso against right of privacy. Natigilan ng mga taga-media. Hinayaan na nilang makaalis si Esther. Umiiyak si Esther. Kinausap ang anak. Pinaliwanag niya sa anak, Anak, hindi kita kinakahiya. Mas doon ako sa pinoproteksyonan ko ang pribado mong buhay at ang kinabukasan mo. Sana anak, maintindihan mo ako. Niyakap ni Esther si Kenny. Nagpahinga muna sila. Mga ilang oras ang lumipas ay inuwi na ni Esther ang anak sa tatay nito. Nagpaalam na si Esther na babalik na siya sa Maynila. Iniwan niya si Lilet nang walang pasabi. Nagtataka naman si Lilet kung paano silang nasundan sa probinsya ng mga taga-media. May isang tao ang trumaydor sa kanya, lalo na sa mga taong sinabihan niya. Naiintindihan ni Lilet ang nararamdaman ni Esther. Alam niyang galit sa kanya si Esther. Hindi na siya nagulat na iwanan siya nito sa probinsya. Sa bahay naman ni Patricia, isang gabi ay sumugod si Ivan para saklolohan si Ramir mula sa mga kamay ni Patricia. Kinulong ni Patricia si Ramir ng maraming araw, hudyat para maalarma si Ivan sa kalagayan ng kaibigan. May kasamang mga pulis si Ivan. Patricia, Ramir, narito na ako. Nabigla si Patricia. Ano bang ginagawa mo dito, Ivan? Di ba sinabi ko na sa yung band ka na dito sa bahay ko? Bakit may kasama kang mga pulis? Matapang na sumagot si Ivan. Let go of my friend, Patricia. Sumagot rin si Patricia. Anong sinasabi mo? Asawa ko siya. May karapatan ako sa asawa ko. Nanindigan si Ivan. You have deprived his liberty for over a week now. May serious consequences yan. Under the law yung ginagawa mo. Kahit sabihin mo pang asawa mo siya. Si Ramir naman ay alam na rin ang plano ni Ivan. Nadarating siya sa gabing ito para iligtas. Nakahanda na si Ramir. Alam niyang susunduin siya ni Ivan. Sabi ni Ramir, wala ka nang magagawa, Patricia. Kung pipigilan mo ako, makukulong ka. Malungkot na si Patricia. Natatakot siyang mawalay si Ramir sa kanya. Dahil nakalaya na nga si Ramir sa kamay ni Patricia, nagkaroon na siya ng pagkakataon na tawagan si Lilet. Pinagtapat na ni Ramir kung sino ang tunay na ina ni Lilet. Lilet anak, hindi ko na patatagalin. Makinig ka sa sasabihin ko. Patawarin mo ako kung ngayon ko lang ito sasabihin sa'yo. Sumagot si Lilet. Sir Ramir, ano po ba ang gusto mong ipagtapat sa akin? Nagpatuloy si Ramir sa pagsasalita. Si Attorney Meredith Simmons ang tunay mong nanay.
Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lilet sa narinig niyang balita. Natulala siya, naiiyak. Bumalik sa kanya lahat ng mga araw na nagkasama sila ni Meredith. Hindi niya inaasahan na ang nanay na matagal na niyang hinahanap ay matagal na rin palang nakakasama. Hindi niya alam kung paano niya tatanggapin ang balita. Malaki ang tampo niya kay Meredith dahil sa mga panlalait at pagpapahirap sa kanya. Hindi rin niya lubusang maisip na kapatid pala niya si Ira. Gulong-gulo ang isip niya. Si Tinang agad ang naisip niyang tawagan para ibahagi ang nararamdaman niya. Matutuwa ba siya dahil nalaman na niya kung sino ang nanay niya o magagalit pa siya dahil pinahirapan siya ng isang taong malapit sa kanya na tunay pala niyang nanay. Iyak siya ng iyak. Tinang, alam ko na kung sino ang tunay kong ina. Siya pala si Attorney Meredith Simmons. Ang tinuring kong kaaway ay siya palang tunay kong ina. Napaiyak rin si Tinang sa kabilang linya. Parang nanlumo si Tinang dahil alam niya kahit galit si Lilet kay Meredith ay lalambot pa rin ang puso nito para sa tunay niyang ina. Iniisip ni Tinang na mawawala na si Lilet sa kanya. Iyak rin siya ng iyak. Sinabi na ni Tinang sa pamilya niya ang pagkatao ni Lilet, ang tunay nitong ina. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.